Ngayong mga panahon, marami pong nagiging uso na po ang tukhang, naguso po yung mga paghuhuli sa mga addict, no? At sa mga drug pusher. Pero ang aking mensahe ngayon, kailangan nyo po maging addict. Alright? Ngayong umaga, you need to be an addict, no? But an addict to Christ. Ayan, hindi po sa shabu, hindi po doon sa mga bisyo, hindi po doon sa kung ano. Kasi marami po yung mga addicting things no? Sa mga kapanahunan natin, may na-addict po sa sugal, may na-addict po sa alak, na-addict sa sigarilyo, na-addict sa drugs, sa shabu, sa marijuana, di po ba? Kahit nga sa sex, meron po mga na-addict dyan. No? So, marami pong mga addictions po ang meron po sa tao na hindi po maganda. Sa totoo lang, pag binasa po natin every addiction, na meron pa po na-addict sa Facebook. Hindi makahiwalay ang cellphone sa mga daliri. Ano po? Meron nga po na namaga na po yung mga daliri sa kakapindot. Ano po? Addict sa cellphone, addict sa gadgets. Meron din pong addict sa TV, meron din pong addict sa YouTube. Ayan, yung mga meron pong mga na-addict diyan sa mga yung TikTok. May mga na-addict. Marami pong mga pamamaraan po at mga bagay na ma-addict po tayo. Pero lahat po 'yan, wala po talagang kahinatnan na mabuti. Isa lang pong addiction ang mayroon pong kahinatnan. At yan po ay ma-addict ka kay Kristo. Yung addict, pag sinabi mo kasing addict ka, hindi ka mapakali na hindi mo yan siya makamtan or ma-experience. Kumbaga, yun pong addiction Parang kita po ninyo pag na-addict po sa gamot or sa droga, nagnanakaw para lang makabili ng droga Kaya nga maraming pagka-addict, nagnanakaw talaga, magiging magnanakaw ka talaga, no? Kasi kailangan mo tustusan yan Kailangan mo tustusan na maghanap ka ng paraan. So pati mga kaldero, pati mga batya ninyo na ibibenta mo yan No? Pati yung mga sandok kasama kutsara, tinidor ay maibibenta mo yan mga kapatid para lang matustusan po ninyo or matustusan ng isang addict ang kanyang craving, no? Craving. So mga minamahal, lahat po yan ng mga addictions na yan, hindi po maganda. Pero meron pong isang addiction na dapat meron po tayo. So sa huling mga araw, kailangan pa rin po ng Panginoon ang mga addict. Pero addict po sa Panginoon. Addict sa sa ministry, addict po sa gawain ng ating Panginoon. At addict sa paggawa ng mabuti. Alright, now, titingnan po natin mga minamahalang. Sabi po kasi ng 1 Corinthians, sabi po ni Apostol Pablo, I beseech you brethren, 16:15 po yan ng 1 Corinthians. Makikita naman po ninyo sa inyong mga screen na ilagay ko na po. You know the house of Stephanas and it is the first fruits of Achaia. So yung pamamahay ni Stephanas, sila po yung first fruits sa Achaia. And that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Now take note of the word addicted themselves. They choose to be addict. Diba? They choose to be addicted. No? Pinili nila na magiging addict sila, mga minamahal. No? Ibig sabihin may craving. No? May craving sila. Ang kanilang sarili talaga naghahanap ng paraan to serve the saints. Ministry means service, brethren. Sa mababaw na version or easy tinatawag na ESV, no? Ang sabi niya po ay ang dulo, have devoted themselves to the service of the saints. So ang isang word na ginamit din dito is devoted themselves. So addicted themselves to the ministry. In some other translation, devoted themselves to the service. Sa
CEV naman, ang contemporary English po, ang sinasabi niya dito ay, they have done all they can for God's people. So, everything na pamamaraan. And sa Good News Bible naman at saka sa easy to read version, ang nakasulat naman, have given themselves to the service of God's people. That means, inoffer na nila ang kanilang mga sarili para makapaglingkod sa tao ng Diyos o sa mga banal ng ating Panginoon, mga minamahal. Now, ngayon, ang paano ba ang ibig sabihin na magiging adik po tayo sa Panginoon? Okay. Number one, tayo po ay addict or addicted po tayo means you are compassionate. Ibig sabihin, maawain ka. Nagkaroon po ng isang pagkakataon po dito in 2 Chronicles na ang Judah po ay nagpasaway. So dahil nagpasaway po ang Judah, kasi gusto nila talaga yung Diyos-Diyusan. Ang pinagmulan dito, Diyos-Diyusan. Yung alam na nila at kilala na nila yung nag-iisang Diyos, ang pinili nila, yung Diyos-Diyusan talaga. No? So galit si Baal. No? So galit na galit ang Panginoon sa kanila. So ang ginawa ng Panginoon, inudyukan niya itong Israel para lusubin ang Judah. And definitely, ang Judah ay natalo. Kaya lang ang nangyari po dito, nung matalo po ng Israel ang Judah, pinagnakawan nila lahat, pinangunguha nila yung mga gamit, yung mga damit, pati yung mga kababaihan, pati yung mga ginawa pa nilang mga captives, no? Dinala po nila yung mga tao at dinala nila pabalik sa Israel. Doon naman ngayon, nagalit ang Diyos. Sabi ng Panginoon, totoo, sabi niya na inutusan ko kayo na lusubin ang Judah. Pero dahil nagiging malupit kayo, sabi niya, kailangan nyo silang ibalik at ibalik ang lahat ng inyong kinuha. Dahil kung hindi, dahil may propeta pong sumalubong sa kanila na nagsabi, no? At kung hindi nyo ibalik, mas malala ang mangyayari sa inyo. So, dahil po dyan, nakiusap po ang mga leaders sa tribo na galing po sa tribo ni Ephraim at kinausap niya po itong mga Israelites. Ang Israelites, sinasabi ko mga Israelites, yung pong tribo ng Israel kasi nahati na po sa dalawa ang buong Israel, di ba? Nahati na sa dalawa. Ang isa is Israel, ang isa naman na po ay Judea. Ang kapital po ng Judah ay Jerusalem. Ang kapital naman po ng Israel ay Samaria. Okay? So, ito po mga Samarians at saka yung mga taga-Israel, yun po ang lumusob sa Judah. So, ito ngayon, itong si Ephraim kasama po doon sa Israel. Hindi po siya kasama sa Judah. So kinausap ng mga leaders nila, itong mga tao na ibang mga leaders. At yun nga, ay napapayag po nila na wag na po nating dagdagan ang parusa sa atin. Ibalik natin ang ating mga kapatid. Kasi kapatid naman nila yun eh. No? Pero gumawa sila ng marami nila eh. Kasi minsan kasi mga minamahal, may mga pagkakataon na i-allow ng Diyos ang isang tao para kapighatiin ka. Pero mga minamahal, kung mali po ang kanyang ginagawa sa iyo at sumubra siya sa sinasabi ng ating Panginoon, mananagot din siya. Kaya po na ito pong mga kapatid na ito, magkakapatid lang naman sila, pinagnakawan nila, pinatay nilang sobrang dami at kanila pong inabuso. So ngayon, ang sabi po ng mga leaders ay balik at pumayag naman sila. Kaya ito po ang nakasulat sa 2 Chronicles chapter 28 verse 15 para lang po maintindihan ninyo. Kaya nga po ang sabi ng ang ginawa po ng mga leaders na si Azariah, si Berechiah, si Jehiskiah, and Amasa stood up and helped the prisoners. These 4 men, sabi ng Bible, got the clothes that the Israelite army took and give them to the people who were naked. The leaders also gave them sandals. They gave the prisoners from Judah something to eat and drink. They rubbed oil on them to soften and heal their wounds. So nakita ninyo yung kanilang ministering, no? Sa mga wounded na mga kapatiran. Alam ninyo mga minamahal, nagpapakita po ito na every one of us could have an opportunity to heal somebody.
At maaring siya po ay pinarusahan ng Diyos o hindi man natin masabi. Kasi wala naman tayo doon para maghukom eh. Di po ba? Kung ano mangyayari sa kanya, parusa ba yun? Hindi natin alam. Pero they need healing. They need compassion. Kaya po itong mga leaders na ito pong kanilang ginawa, nilagyan po nila ng mga gamot, yung mga sugat, no? And they rub oil, no, to heal the wounds. Then the leaders from Ephraim put the weak prisoners on donkeys. Pinasakay pa nila yung mga mahihina na, pinasakay nila sa donkey and took back home to their families in Jericho, the city of palm trees. Then the four leaders went back home to Samaria. Saka pa lang sila bumalik po at umuwi. So ito po, kapag ikaw po ay nasa Panginoon, dapat may ganito ka pong puso. So, hindi po dapat na mangibabaw ang galit. Opo. Kung ano man po mga bagay na meron sa puso, sikapin pa rin po natin that what we are doing is the right thing to do. Right? So, kung ikaw ay addicted sa Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng tao. Okay? At hindi po ang iyong sarili. Alright. Sabi pa po ng isang kwento ng Good Samaritan, at ito naman po ay sikat naman po ito sa atin, yung Luke chapter 10 verse 33 to 35, sabi ng Biblia, a man from Samaria then came traveling along that road. When he saw the man, he felt sorry for him. So naawa siya. No? May compassion siya kaagad. And went over to him, he treated his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put him on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Right? So nakita po natin dito yung Samaritan ay wala po talagang kaugnayan sa mga Jew or sa mga Hudyo. Nung time na yun, magkakaaway sila sa panahon ni Jesus Christ. And may dumaan po ng mga saserdote, eskriba, lahat po ng mga Jewish na mga tao na dapat ay meron po silang responsibilidad po sa isang tao na ito na nasugatan along the way. Hindi po nila nakita yung need ng mga taong ito. Kundi ang nakita lang po nila yung danger at saka yung feeling na wala akong pakialam dyan, hindi ko naman yan kapitbahay. Hindi ko naman yan kaibigan, hindi ko naman yan kapamilya. So anong problema dyan? Pabayaan mo yan dyan siya mamatay. So yun po yung nangyari dito. Tapos ito pong kalaban na taga Samaria, nung dumaan po siya, nakita niya po itong Hudyo na ito na nabugbog, no? At halos mamamatay na. Tinulungan po niya ito at binigyan niya po ng paunang lunas, yung first aid na kung tawagin, nilalagyan niya po ng olive oil at kanyang binuhusan po ng alak. Kapag binuhusan mo, siyempre yun po ay antiseptic, di po ba? So, para mamatay yung mga bacteria. So, nung unang panahon pala, na-discover na nila yung sugat, dapat mamatay yung bacteria sa paligid. No? So, gamit nila noon ay wine kasi may alcohol po yung wine. So, inayos po niya, sakay niya sa donkey at dinala po niya sa inn. At the next morning, sinabihan niya pa yung innkeeper, sabi niya, itong bayad. Tapos sabi niya, ingatan mo yung tao na yan, pagaling mo tao. Kapag sabi niya, meron ka pang kailangan, sabi niya, pagbalik ko, babayaran kita. Hindi siya taga roon. Wala po siyang, kung tutusin, kalaban nga nila dapat yun. Pero umalis po siya. Sa pag-alis niya po, may binilin po siya. Huwag mong pabayaan. Pagbalik ko, bayaran ko kung ano man ang nagastos mo sa kanya. Mga minamahal, pinapakita lang din po dito. No? Tayo po ng mga workers at harvesters sa bandang huli. We can never be effective harvesters and workers kung mawawala na po sa atin ang compassion. So, dapat ang bawat kaluluwa, magandang, maaaring mabuting tao yan. Makita po ninyo, nakangiti, maayos ang pangangatawan, marami siyang pera or maaring magandang trabaho niya. Pero mga minamahal, wounded po siya. Marami po siyang pinagdaanan. Marami po siyang kabigatan. Hindi lang natin alam. Sometimes there are people who can smile in public, but when they are alone, they cry. Yan po dapat ang ating nakikita. Hindi po yung kanilang outward appearance, kundi po yung pinagdadaanan ng kanilang mga kaluluwa. So we need to have this compassion to these people.
para po na maramdaman po nila that they need Christ at through you, makilala po nila ang Panginoong Hesus. Maramdaman nila ang care sa isang tao. Ultimately, ang pinaka-purpose po ng ating Panginoon is to heal you, is to restore you, and to save you. Yun po ang mensahe ng ating Panginoon. So the workers in the end times need to have, when you look at these people, mga minamahal, minsan naglalakad sila, do not just look at their clothes, do not just look at their faces, do not just look at how healthy they are physically, brethren. But let the eyes of God, the eyes of Jesus, na makikita mo ang kanilang mga pinagdadaan. Makikita po natin yan, maramdaman po natin, mga kapatid, na ang isang tao, hindi po sapat ang pera, hindi po sapat ang magandang trabaho, hindi po sapat ang maraming properties para po na siya ay maging masaya. Kaya po tayo dapat maging sensitibo po tayo. When we look at these people, we look at them as wounded, mga taong nangangailangan sa ating Panginoon. Praise the Lord. So pangalawa po, na kung tayo po ay adik sa Panginoon, ay marunong po tayong tumulong. Matulungin po tayo. Ang sabi po ng Job, chapter 29, verse 15 to 16, I was eyes for the blind and feet for the lame. Ang sabi nga ni Job, sabi niya, ako, sinasaysay niya actually ang kanyang karanasan. Ano po, prior po siyang na test ng ating Panginoon or ng Diablo. Ang sabi niya po, I was eyes for the blind and feet for the lame. So yung mga bulag, inaakay niya, hinahawakan niya na hindi sila madapa. Maging ang mga hindi makalakad, inaakay niya na makalipat ng lugar o makapunta sa pupuntahan sa pamamagitan niya. So this is an extra mile for Job. Because he is good. Okay naman ang buhay niya before. Mayaman naman siya. Pwede siyang hindi lumingon. Pwede siyang magdire-diretso, mga kapatid. Pero hindi yun si Job. Hindi siya ganun. Tao siya ng ating Panginoon. At kapag tao ka ng Panginoon, yung gusto mo lagi is how you could be an help to others. Ministry to the saints. Ministry to those who are needy. That is why, yun din po, sabi pa nga niya sa 16, I was like a father to the poor. Kumbaga siya kung meron lang siya, nagpo-provide siya sa mga nangangailangan. No? And hindi lang yan, he took the side of strangers in trouble. May mga taong nangangailangan po ng tulong, automatic po siyang tumutulong. Ganon din po ang palatandaan ng isang virtuous woman na binabanggit po ng Biblia. Ang sabi po ng Proverbs 31:20, she stretched out her hand to the poor. Yeah, she reached forth her hands to the needy. So alam naman po natin, the church is like a woman. Nag-aanak po yan. Pero kagaya po ng virtuous woman na binabanggit po sa Proverbs chapter 31, na siya po ay nag-i-extend ng kanyang kamay sa mga mahihirap at siya po ay umaakay, no? At nagbibigay ng kanyang kakayahan, ng kanyang kamay sa mga nangangailangan. So, if you are addicted to Christ, you have a healthful heart. Number 3, if you are addicted to Christ, you are doing the ministry of being an encourager, but at the same time, a learner. So, addicted means you know how to encourage. All you want is to encourage. If you are addicted to Christ, you never think, mga kapatid, na ang isang tao ay magiging masama ang iniisip or masama ang magiging puso or masama ang kanyang gagawin. Hindi mo siya uudyukan para gawin ang masama, mga kapatid. Rather, if you are addicted to Christ, you will encourage them, you will encourage anybody na magpatuloy sa Panginoon at maging malakas sa Panginoon. So anything that destroys them, you avoid it. Ang sabi po ng Isaiah chapter 50 verse 4, the Lord God hath given me the tongue of the learned. Sabi niya, binigyan tayo ng Diyos ng mga dila ng marurunong, that
I should know how to speak a word in season to him that is weary. Nakita niyo po yun? That tayo ay bibigyan ng Diyos ng mga salita, no? Ang ating mga dila gabayan ng banal na espiritu na ayon sa pangangailangan ng mga napapagod na, yung may mga makikita natin na yung nung wala na pong pag-asa, magtataka ka, bigla kang bibigyan ng Diyos ng kaalaman para ma-encourage sila. Kapag addicted ka sa Panginoon kasi, ang nakikita mo sa tao, kapag siya malungkot, kapag siya may problema, kapag siya may pinagdadaanan, automatic yan, ang iisipin mo kagad is to encourage the person. That is why sa kahit nga po sa mababaw po na version, yung contemporary English po, sabi niya, the Lord God gives me the right words to encourage the weary. So, tayo po ay sometimes hindi natin alam, parang paano ko ba siya tutulungan? Paano ko ba siya kakausapin? Nangangailangan siya ng tulong. Kailangan niya, depressed siya. Marami siyang pinagdadaanan. God, if you surrender your mind and your heart to God, He is the owner of wisdom. He will teach you. Through the Holy Spirit, the Bible says, He shall teach you all things. No? At ang lahat ng ito, mga minamahal, ikaw ay magiging blessing sa nangangailangan. Doon sa patapos na po ang buhay. Doon po, minsan may mga taong gusto nang mag-suicide. And a certain talk to a person who has the tree of life. No? Hindi po yung tree of knowledge of good and evil. The tree of life ang ibigay mo. No? Bunga ng tree of life. Yung makakita siya ng pag-asa. Makakita siya, mga kapatid, ng magandang kinabukasan. Kasi ang tao, kaya lang siya nadidepress, kaya lang po siya nawawalan po siya ng gana at gusto niya nang mamatay, mga kapatid. Kasi wala siya may nakitang pag-asa eh. Wala siya man nakitang magandang bagay pa pagkatapos po nito, ikaw magbibigay niyan. Ikaw ang mag-offer niyan sa kanya, mga minamahal. But, kung ikaw man ay marunong mag-encourage, hindi ibig sabihin, sobrang talino mo na. Hindi ibig sabihin na sobrang galing mo na kasi kailangan mo rin makinig sa Diyos. Kailangan mo rin makinig sa salita ng Diyos. Kailangan mo rin mag-aral ng presensya, unang kalooban ng ating Panginoon. That's why sabi ni Isaiah dito sa dulong bahagi, He wakeneth morning by morning. He wakeneth mine ear to hear as the learn. Sa mababaw na English, para maintindihan natin, each morning, He awakens me, eager to learn His teaching. So if you are addicted to Christ, hindi ka tumitigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka tumitigil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka tumitigil sa pag-explore ng experience mo sa Panginoon. No, hindi po pwede na mag-isip ka na, ay, hindi ko na kaya mag-aaral, hindi ko na kaya makinig yan. Bible study, okay lang yan kahit wala akong Bible study. Alam ko na yung sasabihin ni Pastor. Minsan sabihin, ay, saulado ko na yan, alam ko na yan. A plan of salvation, alam ko na yan. Huwag po tayo magiging ganyan. If you are addicted to Christ, bawat pagkakataon, may bagong revelation ng Diyos sa isang verse na sometimes before hindi yan applicable sa'yo. Now, pagkabasa mo, wow, para sa akin ito. Kasi may iba-iba. Yan po ang wonder ng Word of God. Wonder po yan. Na sometimes itong word na to in this time, parang hindi naman siya applicable. Parang feeling mo, hindi naman ikaw yung sinasabihan. But there are times in your life na kapag binasa mong salita ng Diyos, ikaw pala yun. Ramdam mo na kung bakit parang iba na. No? So, kailangan po tayo na matuto po tayo mag-aral. No? Give time to learn the Word of God. Kahit makinig lang ko parang ano lang to parang isang malaking gawain, tapos ayaw mong magsimula, try mo lang simulan. Ganun din po yan sa Bible study. Sometimes feeling mo, I don't need the Bible study. Ano ba naman makukuha ko dyan? Parehas lang din naman, ligtas naman ako. But try to start listening to the Word of God and you will know na marami pa pala mga bagay na dapat mong maintindihan. Pang-apat po, being addicted is being also submissive, mga minamahal. Kung ikaw ay addicted kayo sa Panginoon, mayroon kang submissive and humble spirit. Hindi po dapat nawawala yan. Kapag nawala na sa'yo yan, pero sigaw ka ng sigaw na ikaw ang katotohanan, sigaw ka ng sigaw na ikaw ay nasa Diyos, sigaw ka ng sigaw na ikaw ay puno ng banal na espiritu, nagsisinungaling ka. Because
ang ating pong expression, ang ating pong ginagawa is just an expression of what is inside. What kind of power inside? What kind of spirit is inside? Kaya po mga minamahal, tandaan po ninyo ito kung anong espiritu na meron tayo dito, nagre-reflect po yan sa ating mga sinasabi. Nagre-reflect po yan sa ating mga ginagawa. Nagre-reflect po yan sa ating mga appearance. Oh? Nagre-reflect po lahat ito. Kaya po mga minamahal, kapag ikaw ay nasa Panginoon, addicted ka sa Panginoon, may craving ka sa Panginoon, ikaw ay isang tao na submissive at saka humble. Sa totoo lang mga minamahal, kung hindi ka submissive at humble, mahirap ka turuan. Kaya hindi ka papasa sa number 3. No? Kasi once na hindi ka submissive, feeling mo, galing-galing mo na eh. No? So, bakit ako magpapasubmit sa'yo? Mas matalino ako sa'yo. Mas may tinapusan ako sa'yo. Mas marami akong alam kaysa sa'yo. Pero itong sabi ni Apostol Pablo, sa verse 15 po kasi yun pong binasa natin. Ano, na binabanggit niya na and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Anong sabi ni Apostol Pablo? That ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us and laboreth. So magpasailalim daw tayo mga kapatid, doon sa mga tumutulong sa gawain, maging sa bawat isa na tinatalaga ng Panginoon na manguna sa gawain, magpapasailalim din po tayo. No? At lalo na sa inyong mga group leaders, sa ating po mga elders, sa ating po mga pastor, magpapasailalim po tayo. Dahil mga minamahal, ito lang ang inyong tatanan. You will never go wrong if you submit to your leader. Believe me, marami mga tao na nagsasabi na, ay, ayoko mag-submit sa leader na yan kasi parang dinidiktik na lang ako dyan eh. Hindi niya ako bibigyan ng pagkakataon dyan eh. Pagka siya yan ang leader dyan, mga minamahal, tandaan po ninyo ito. If God would love to raise you up, He will do it. Nobody can hinder. Kahit sino pa yung Pilato na yan, ang magdeklara na hindi ka pwedeng umangat, hindi ka pwedeng magamit. Wala po yan pagka ginamit ka talaga at gagamitin ka ng Panginoon. Kaya po, wala pong magagawang mabuti na hindi po tayo mag-submit sa ating pong leadership, no? O sa ating mga leader or pastor or group leaders, kahit po doon sa ating department leader, wala pong mabuti talaga na mangyari. Kasi magre-reveal lang po yan ng inyong true character. No? Yung true character. At doon malalaman na ikaw pala ay ganyan. So the more na ma-reveal po yung mga negative sides po ninyo, the more na hindi po kayo magamit sa gawain ng ating Panginoon. Kaya po, akin po pinapayo sa inyo, sabi pa nga rito ni Apostol Pablo, submit yourselves unto those who help at the ministry and labor it. Yung mga nagpapagal para sa inyo, yung mga nagsisikap, yung mga gumagawa ng paraan para po na kayo ay magiging healthy spiritually, magpasailalim po tayo. You will never go wrong if you do that. No? If you become humble, you become submissive to your leader. No? Sabi pa nga nila, a good follower will be a good leader. Imposible po yung sinasabi ng mga tao na, ako ayoko yung leader na pero siya gusto maging leader. Darating ang araw, dadanasin niya ang kanyang mga pinagagawa. So kung ayaw mo mag-submit sa leader mo, darating ang araw, ma-realize mo yon. Bakit hindi ka magiging effective na leader? Minsan may mga tao na sabi, hindi, okay naman ako, magaling ako eh. Sa una, abangan mo ang kasunod na kabanata. No? Abangan mo yon na kung ikaw na ang magiging leader, ikaw na yung sinusunod, ikaw na nag-iisip, ikaw na gumagawa ng paraan. At doon mo maramdaman ang pinagagawa mo dati sa leader mo. Kaya po, ingat po, no? At mas maigi po, submit ka lang sa leader mo kasi ang Panginoon nandun eh. Nandiyan naman, nakakita. Alam ng Panginoon yan. Oh? So, hindi po yan lingid sa ating Panginoon. So, just be submissive. Praise the Lord. Now, panglima po, no? Ay kung addicted ka, that means supportive ka sa fellow laborers mo. Yung kasama mo sa gawain, supportive ka, hindi kayong naiinggit. Wow, parang sila lang dyan oh, buti sa'yo, okay ka. Kasi may mga tao actually, mga kapatid, na para bang nagpapainggitan. Ano po? So kaya, post ng post dito sa Facebook, post ng post naman dito. Sometimes yung pag-post naman, wala naman po akong problema dyan. Kasi
everybody also needs to know and be encouraged na may nangyayaring ganito at may mga bagay na nangyayaring ganyan, na may mga church ay nagiging active din sa ganito, okay din naman po yan. Pero sometimes po kasi, hindi rin po naging healthy yon kasi pamamaraan yon para ipakita sa mga kalaban mo na, oh, tingnan mo, I'm okay, we're fine, ha, makita niyo, mas magaling kami. Diba? But that of course depends on the heart, no? Kaya nga po ang ating motibo, ang ating pong intensyon, nababasa po yan ng Panginoon. Kaya ingat-ingat po tayo mga minamahal. Sometimes nagpo-post po tayo ng mga nangyayari sa buhay natin, nagpo-post po tayo sa mga ganitong mga bagay. Pero sometimes maaring ang point mo is para inggitin ang iba, no? Ang iba naman siyempre para mainggit din naman, so sisiraan yung iba, gagawa ng paraan na hindi makaabanti ang iba, hindi makagawa ng makausad, di po ba? Maging hinderer, kumbaga nagiging worker siya naman, nagiging hinderer siya. No? Huwag po sanang ganun, mga minamahal. Dapat kung ikaw ay kay Kristo, supportive ka sa iyong kamanggagawa. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 3, and I entreat thee also through yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. So, dito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, maging mabuti rin po tayo, suportahan po natin, mahalin po natin yung mga kamanggagawa po natin, fellow laborers, yoke fellow, pag tawagin po. Yung totoo pong naglilingkod sa Panginoon. So dapat tayo po, bawat isa po sa atin, if we love Christ and we are addicted to Christ, brethren, dapat tayo ay nagmamahal sa mga kasamahan po natin na lilingkod din sa Panginoon. So ibig sabihin, mga kapatid, sa loob ng church po natin, dapat hindi po tayo nagkakaroon po ng tinatawag na mga inggitan, hindi po dapat nagkakaroon ng competition, no? Hindi po dapat nagkakaroon ng sinong magaling, sinong ang tama, sinong mali. Hindi po dapat gano'n. Dapat lahat po tayo ay nagsusuportahan sa Panginoon. At kapag I will end this today, no? Sa isa pong puntos na kapag tayo pala ay nagtatrabaho at gumagawa ng mabuti sa Panginoon, ito pong maganda. Our names are written in the book of life. Wow. Kayo na mga gumagawa po ng mabuti sa Panginoon, brethren. Hindi po sayang ang inyong pinagagawa. Hindi po ito pong mga bagay na ito, hindi po ito nakakalimutan ng Diyos. Ang pinakamaganda po na marinig po natin, na tayo palang tumutulong sa gawain, tayo palang sumusuporta sa gawain, tayo palang nagmamahal sa gawain, ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Wow! One time may mga apostol na nagsasabi sa Panginoon, natutuwa sila sa pagbalik nila nung nasend sila ng Panginoon into a certain short mission. Then pagbalik nila, sabi nila, Panginoon, tuwan-tuwa kami. Kasi kaya pala namin palayasin ng Diablo. Kaya pala namin yun. Kaya namin utusan ng Diablo na lumayas. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matuwa na kaya niyong utusan ng Diablo na lumayas. Matuwa kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, it doesn't matter what kind of life you have right now. Ano man ang meron ka, ano man na-achieve mo, ano ka mang klase ngayon, walang mahalaga dyan. Ang mahalaga na tayo ay nakasulat dapat sa aklat ng mga buhay. Alam po natin na sa Revelation, sa huling mga araw, ang dalawang aklat ang bubuksan. Ang isa'y mga aklat po bubuksan. At alam niyo po ba kung ano? Yun po ay ang Bible. Ito po yun. Books of books. Book of books. Library of books. Bubuksan po ito. At may isang aklat pa na bubuksan. May isang aklat na bubuksan. Ang aklat naman na isa ay Book of Life. Na, sabi pa nga ng Biblia, sabi pa ng Revelation,
Ang lahat ng tao ay hukuman sa kung anong nakasulat sa mga aklat dito po sa Bible. Kaya po, huwag po kayong huwag po kayong magsawa sa Bible study dahil dito po tayo hukuman ng Diyos, mga kapatid. Pero mahalaga po dahil may isang aklat po na bubuksan at yan naman po ang aklat ng buhay. The Bible says, whosoever whose name was not written in the book of life shall be cast into the lake of fire. So mga minamahal, gusto kong ibalik sa inyo ang isang confidence na kayo na mga nagiging mabuti sa gawain ng Panginoon. Kayo na mga tumutulong sa gawain, nagmamahal sa gawain, nagbibigay ng priority sa gawain ng Panginoon. Don't worry mga minamahal. Kung hindi man maganda ang buhay nyo, hindi man kung may mga pangailangan kayo, don't worry about that. Because the most important thing is that your name is already written in the book of life. Praise the Lord. Kaya sa umagang ito at sa tanghaling ito, mga minamahal, why don't we worship that Jesus that forgave our sins? Why don't we give our moment, a short moment of worship para sa sa presensya ng ating Panginoon? Mga minamahal, sa paggawa ninyo ng mabuti sa church, sa pagiging matulungin ninyo, sa pagiging generous ninyo, sa pagiging submissive ninyo, wag kang magsawa. Sabi pa ni Apostol Pablo, wag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Praise the Lord. Sapagkat hindi po yan nakakalimutan ng ating Panginoon. Wow, napakaganda na malaman po natin ang ating kung palang mga pangalan ay nakasulat sa book of life. Hallelujah. Why don't we worship God? Praise the Lord. And sa pagkakataon po na ito, sambahin po muna natin ang ating. Praise the Lord. Let's give our time to Jesus for a moment as we worship Him. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Nawa, Panginoon. Hallelujah. Magkakaroon po kami ng craving. God, hallelujah. Give us an addiction to your Spirit. Addiction to the Holy Spirit. Addiction to doing good. Addiction to your name. Addiction to your ministry, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come to Jesus right now. Glory to God. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, God, we praise you, we magnify your name. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the living God. Hallelujah, hallelujah. Set your hearts and your mind to serve Him. Hallelujah, hallelujah. Your name is written in the book of life. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, continue to love the ministry. Continue to love serving God. Continue to love His word. Hallelujah. Continue to love your brethren. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes. We praise your name. Hallelujah. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. Lord, you are the great God in heaven. You know the heart of your people.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, we glorify your name, Lord. We magnify your name, Jesus. Lord, increase our love to you, God, and to your ministry. Establish, O Lord, hallelujah, our cravings to serve you, to magnify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord, Heavenly Father God, nagpapasalamat kami muli sa isang pagkataon na tinipon mo kami, Panginoon. Salamat, O Lord, na ikaw ang Diyos namin. Salamat sa mga kabutihan mo sa amin. Salamat sa pag-ingat mo sa amin. Ngayong araw na ito, Lord, I pray for everyone, lahat ng mga nakikinig ngayon, Panginoon, sa aming Facebook Live, maging sa mga kapatiran sa Zoom. Lord, ikaw ang magbisita sa kanila, pagpalain mo sila, Panginoon. I-bless mo sila, O Lord. Hallelujah. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga sakit. Hallelujah. Ilayo mo kami. O Lord, rebuke, Lord, hallelujah, these viruses, rebuke, oh God, hallelujah, the sickness, rebuke the problems, the troubles, oh God, hallelujah, rebuke our enemies in the name of Jesus Christ, Lord. We bind the evil spirits, oh God, in Jesus' name. Hallelujah, no evil spirit can come to these people. Hallelujah, no evil spirit can come to your people, oh God, hallelujah. And everyone right now, even our beloved visitors, Lord, ikaw, Panginoon, hallelujah, ang magbigay sa kanila, hallelujah, ng magandang puso, hallelujah, na gusto kanilang paglingkuran, Panginoon. Lord, tanggapin mo sila ngayon din, hallelujah. God, talk to their hearts, oh God. To those who are willing to serve you, God, hallelujah, and be baptized in your name, hallelujah, bless them, Lord, today. Hallelujah, and keep them under your will and your purpose, Lord. Hallelujah, I command, oh God, hallelujah, those, oh Lord, hallelujah, na may sakit ngayon, I rebuke it in Jesus' name. Pagalingin mo, Panginoon, ang sino mong may sakit ngayon din. Hallelujah. I bind those sickness, diseases, whatever it is. Hallelujah. I bind it in Jesus' name. Maging Panginoon sa kay Brother Roger, oh Lord, hallelujah. Right now, God, ikaw, Panginoon, ang magpapala sa kanya at mag-ingat sa kanya at magpagaling sa kanya. Lord, I pray na ikaw din ay magbukas ng mga pintuan ng mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, sa linggong ito, ingatan mong bawat isa na babalik na sa mga trabaho. Hallelujah, sa gagawa ng kanilang mga gawain. Ikaw, Lord, ang mag-ingat sa bawat isa. Dahil ikaw ang Diyos namin, Panginoon, at anumang mangyari sa amin, Panginoon. O Lord God, ang backfire nito ay sa iyong pangalan. If you bless us, Lord, your name is blessed and glorified. But Lord, kung saktan mo kami, ay allow mo, Panginoon, na masaktan kami, Panginoon. Gayon din, O Lord, ang iyong pangalan ay mailagay sa alanganin, Lord. Today, hallelujah, we believe in your power. We believe in your love and your mercy and grace. Hallelujah, and the salvation that you extended to us. Right now, God, I declare the victory right now. Healing, deliverance, and blessing. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody, shout, praise the Lord today. Magsabi po tayo ng praise the Lord sa ating pong mga kapatid at bago po tayo magtapos sa inyong mga katabi, sabihin mo ngayon sa iyong katabi, alam mo ngayon ako ay addict na. Praise the Lord. Sabihin po ninyo, no? Addict na ako sa Panginoon. Alright? Praise the Lord. Maraming salamat po sa aming mga mahal na bisita na ngayon ay kasama po namin. Thank you for being with us and maging po sa ating po mga kapatiran na nakasama po natin ngayon. Thank you for being with us. God bless you. God bless your week. At lahat po kayo ay nasa panalangin po namin.